Binanatan mga kababayan ni Congressman Romulo yung event ng TESDA at ng DepEd kasi may joint signing ng Memorandum of Circulars yung dalawang agency ng ating gobyerno at ginawa pa ito sa 5-star hotel sa Hilton Hotel po sa Pasay City. Sabi ni Congressman Romulo, pagsayan lang niya, pagsayang ng pera ng ating bansa, ng ating bayan. Ilan kaya niya, Mr. Maravillas, naman yung nalunok ni Inday? Ewan ko kung nandito yung report kung magkano ginastos. Para signing lang. Kailangan pa bang gawin yan sa isang luxury hotel? Mahilig talaga niya, Mr. Maravillas, si Inday Magwaldas. Yan po, sabi ni Congressman Romulo, DepEd test the event at 5-star hotel, a waste of money if goals unclear. Yung goal niya, hindi man malinaw, hindi niya may paliwanag. Yan po, sabi ni Congressman Roman Romulo, House Committee on Basic Education Chairperson, on the signing of joint memorandum circulars by DepEd and TESDA at a luxurious hotel in Pasay City noong May 13. So sabi diyan, well, if they cannot answer why we had a joint memorandum circular, and if the objectives are not clear, and if steps towards providing quality education are not indicated there, then it is a waste of money. Bakit kasi kailangan pang gawin yung signing sa isang mamahaling hotel? Hindi ba pwede na sa DepEd office na lang? Mayroon naman siguro meeting hall o room ang DepEd na pwedeng gawin doon. Bakit kailangan pang sa isang 5-star hotel? O, di ba? Sabi ni Congressman Romulo, I was asking why there was a signing event when they were only signing a deal on very general grounds. That would have been okay if they were able to explain after the signing of the joint memorandum circular that these are the steps we would take to achieve a certain quality of education to improve the learnings of our youth, those in DepEd schools. Wala man niya paliwanag kung paano ma-improve natin yung quality of education. Basta't may signing lang sila doon sa luxury hotel. Hilton Hotel sa Pasay City. Malamangan niya, Mr. Maravillas, kung hihinga natin ng paliwanag, hindi man yan may paliwanag ni Inday. Sasabihin niya, no comment. Ito niya yung ko. Ito yung ating Yusek will answer your questions. Si Inday, no comment lang. Mayroon man niya, Mr. Maravillas. At the end of the speech, syukran. So, sabi dyan, last Friday, it was reported that DepEd and TESDA signed the GMC, Joint Memorandum Circulars, with the goal of raising the quality of senior high school graduates under the Technical and Vocational Livelihood or TVL track. It was held at the Hilton Manila, Hotel Manila, which sits near the Ninoy Aquino International Airport. Sabi ni Romulo, wala man problema with holding the signing at the hotel, but it seems the answers of the resource persons present at the hearing were evasive. Pagdatingan niya doon sa iniingan ng paliwanag sa hearing, laging umiiwas. Kung present siya, ang sumasagot yung kanyang mga kasama, hindi man siya makapagpaliwanag. And most of the time, absent. Yung last time po, absent.
The committee chair was referring to the questions raised against TESDA Executive Director Elcid Castillo, whom he asked why TESDA is moving for the inclusion of TVET even in strands where students are being prepared for tertiary education at colleges and universities. Bakit kasama yung sa tertiary education? Pag TESDA po, hindi na yun magpupurso ng sa tertiary. Di ba ganon? So sayang lang. So malabo, yun ang question po ni Congressman Romulo. Kasi di ba, yung mga pumasok sa TESDA, hindi na yun. Kasi hindi nila kaya yung tinatawag na white collar job. Noong panahon ni Apo Lakay, yung TESDA po, manpower. Yung mga hindi kaya na mag-porso ng 4 years, mga vocational courses o mga short term lang po na training. And that is the manpower job. Ngayon po, pinalitan siya TESDA. Kailangan lang may certificate sila. Halimbawa, sa electrical, sa automotive, yung mga short training courses lang po. Kailangan lang yung mga certificates, di ba? NC1, NC2, yung sa cooking, yung mga binibigay na kurso ng TESDA. So, yan ang tanong. Bakit yung mga magkukuha pa ng tertiary education kasama? Hindi may paliwanag eh. So, Mr. Elcid, is this everything? Sabi po ni Romulo, referring to Castillo's presentation of the joint memorandum circulars. This is it. And then you had signed it in the Hilton. This is it. Let's tackle it one by one. The plan of TESDA is to embed TVET in all strands. Yes, Mr. Chair, Castillo answered. Bakit? Waste of time ng mga tao, ng mga mag-aaral, pag ganon. Time and money. Tama pa? In academic strand also, okay and that has been agreed upon already by DepEd, Romulo asked again, to which Castillo responded in the affirmative. When Castillo said that several meetings have already been conducted with DepEd, the Department of Labor and Employment, and the Commission on Higher Education, Romulo asked him if the TESDA even understands the goal of the K-12 system, which was to provide TVET training to students who refuse to pursue tertiary education and make them job ready. Do you understand, Anya, what the commitment of the K-12 was when it was signed into law? Do you understand what the commitment was? Right? They said, when you add the 2 years, some will be job ready and the majority will still go to universities and colleges. So, what does TESDA want, everyone? So, what does TESDA want? Everyone would go through TVET, even those who want to pursue universities and college, correct? Yun ang tanong mga kababayan ni Romulo. Kasi lumalabas, duplication lang po, pagsayang ng panahon at ng pera ng ating mga magulang. Pag ganyan, sagot ni Castillo, yes, Mr. Chair. We'll give them a TVET component, sabi ni Castillo. So, Romulo then turned to Education Assistant Secretary Almaro Vitorio, who said that adding the TVET component is part of the agency's review of the K-12 system, which will form part of the new curriculum if deemed appropriate by DepEd. But Romulo countered by noting that there is still a possibility that DepEd would reject the very essence of the GMC if they do not see the appropriateness of the TVET program on the senior high strands. Malabo talaga niya, Mr. Maravillas. Malabo po. Yung K-12 lang, mga kababayan, imbis makatulong sa ating mga mag-aaral at sa mga magulang, lalong bumagsak yung ating edukasyon ng ating mag-aaral at yung mga magulang, nadagdagan yung kanilang gastos, yung burden nila ng 2 years. Yung mga tinuturo po, paulit-ulit lang po.
Pagkatapos, pag-graduate po ng K-12, sabi nila, pwede na magtrabaho. Wala mang nag-hire. Mabuti na yung dati sana na program mga kababayan, kinumplika. O ngayon, dadagdagan pa. May joint memorandum na po. Circular yung TESDA at saka yung DepEd. Ginawa pa sa Manila Hilton Hotel. Gumasto sigurado yun ang milyon. Hindi man sinabi ko magkano rito. Hindi nga may paliwanag kung ano yung objective. Galit si Congressman Roman Romulo. Hindi niya malinaw yung goals. Pagsayangan niya lang ng pera ng bayan. Hindi may paliwanag ang maayos na mga officials po kung ano yung goal niya ninyo. Hindi ninyo maipaliwanag ng maayos. Ayan man lang po, mga kababayan. Syukran. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.